Ang mga pagbasa natin ngayon ay may kinalaman sa malakihang pagtitipon. Party, yan ang tawag ng mga bata. Tipar sa panahon ng mga kabataan noong 1970s. Ang pagtitipon ay isa sa mga pangunahing pangarap ng Diyos para sa kanyang bayan. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga taong iba't iba ang wika. Galing po yan sa unang pagbasa. Nagaganap ang pagtitipong ito sa maraming paraan at pagkakataon. Nang buksan ang Summer Olympics sa Rio, nagtipon ang napakaraming tao mula sa lahat ng sulok ng mundo. Ganoon din nung ganapin kamakailan ng World Cup. Ang pangarap ng Diyos ay tila may katuparan kung titingnan natin. Subalit sa kabila ng katuparan, ay hindi pa natin nakakamit ang kaganapan. Magkaiba po yun. Katuparan, kaganapan. Mayroong iba-ibang uri ng pagtitipon sa panahon natin. Pagtitipon halimbawa ng mga rebelde. Nako, problema yan. Na mga taong walang pakay kundi manggulo, mas malaking problema yan yung mga taong walang magawa. Ang manira ng kapayapaan at kapakanan ng pangkalahatan. Malayo pa tayo sa kaganapan ng pangako at pangarap ng Diyos. Ito mismo ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon ngayon. Itong pagtitipon na hindi masama. Dito sa simbahan. Ito ang simulain at ang katuparan ng pangarap ng Diyos. Wala pang kaganapan. Totoo, ngunit walang kaganapan kung walang simulain at katuparan. Ito ang ginaganap natin tuwing nagtitipon tayo sa liturhiya, lalo na sa banal na misa. Mabilis at matagumpay ang mga pagtitipon na nagaganap sa lipunan natin. Tumawag ka ng party o gimmick, mabilis pa sa alas 4 ang mga kabataan. Pagka Pokemon Go, kahit na masagasaan, okay. Tumawag ka ng pangkasiyahan at inuman at kaunti ang mag-aatubili sa pagdalo. Basta pagkain at may lamang tiyan, okay yan. Madaling magtipon ng tao kung may laban si Pacquiao. Kita nyo, lalaban muli, kahit na siya'y senador. Wala na akong pakialam doon. Sa katunayan, tuwing darating ang kanyang laban, kumakaunti ang mga nagsisimba o naghihintay sa mga misang paggabi o maaga sa umaga. Tunay na makipot ang pintuan tungo sa kalangitan. Subalit ito ang paalaala sa atin ngayon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ano nga ba ang dahilan at makipot ang pintuan sa pagtitipong pinapanagimpa ng Diyos? Ano nga ang rason, dahilan, at kakaunti ang nakalalampas sa daang patungo sa tipunang ito? Ang sagot ay napakasimple. Ang tipunang nais ng Diyos ay may kaakibat na tipanan. Tipon, tipan. Kung gusto mo makipagtipon sa ngalan ng Diyos, kinakailangan mong mag-agree, makipagtipan sa Kanya. Ang pagtitipon na gusto ng Diyos ay may hinihinging responsibilidad. May kaakibat na katungkulan. Ang pagtitipon ay dapat mauwi sa pagtitipan, pagkakasundo, pananagutan. Madali ang makiinom, lalo na libre. Di ba? Hindi ikaw magbabayad, okay uminom. Madali ang makisalo sa kainan, yun, lalo na kung libre nga. Hindi ba't ito ang sumbat ng mga hindi makapasok sa handaan? Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Tunay na madali maging congressman o mayor o anumang uri ng paglilingkod sa bayan. Pero kung drug pusher naman, anong klaseng paglilingkod yan? Kailangan lamang ng pera, koneksyon at isang buntong pangako sa madaling mautong mga botante na ang tawag natin ay bobotante. Para sa mga sanay at bihasa, sapat na ang pagsisinungaling, ang tahasang pandaraya, ang walang kahihiyang panluloko sa mga utu-utong mga tagaboto, mangmang at walang kamuang-muang. Pero kapag nasaling ang kanilang pork barrel, na kung tawagin ang maganda sa Ingles pero mabaho pa rin ang katotohanan, ay congressional initiatives. Madali ang maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Madali ang mangako, ngunit hindi madali ang managot sa pangako. Madali ang magtipon, ngunit mahirap ang maging tapat sa tipanan. Ngayong hindi na pwede ang magpaskil ng kasuklam-suklam nilang mga pangalan at larawan, umaalsa ang mga naglilingkod sa bayan.
Ngayong hindi na pwede makuha ng ganoong kabilis ang pera para sa mga tinamaan ng kulog na mga congressional initiatives, ay biglang nawala ng gana ang mga honorable na naturingan. Madali ang magtipon sa Kongreso, ngunit mahirap ang managot sa tipan na binitiwan sa harap ng bayan. Marami tayong halimbawa dyan. Natanggal nga ang mga wangwang, napalitan naman ng Hawi Boys. Napalitan nga ang administrasyon, ngunit patuloy pa rin ang ngawa ng mga makakaliwang para sa kanila ay walang nagawang tama ang sinumang umupo at mamuno. Napalitan nga ang mga namumuno sa mga kawanihan ng gobyerno, pero tuloy pa rin ang mga pangungulimbat sa kaliwa at sa kanan. Puno pa rin ng lahat ng uri ng sagabal ang mga bangketa. Kasi walang parking, pero maraming kotse. Barado pa rin ang mga nagsulputang mga ilaw na parang Disneyland. Ang mga dapat sanay nilalakaran ng mga hirap na walang sasakyan, pero natabunan ng mga Disneyland lamps, gawa ni Mayor at ni Governor. Ang mga makikipot na kalye ay lalong pinakipot ng mga poste at ilawang may mga naglalakihang pangalan ng mga kagalang-galang na barangay chairman. Milyon-milyong piso ang ginastos upang magmistulang Disney World ang mga lansangan. Puno ng kumukutitap ng mga iba-ibang kulay na ilaw para sa mga payasong walang alam kundi pagmalasakitan ng sariling bulsa at kapakanan. Kakaunti na yata ang mga tapat sa tungkulin. Ngunit tulad ng sinaad sa unang pagbasa, puno pa rin tayo ng pag-asa. Magtitira ako ng iilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Magsusugo ako sa mga baybaying hindi pa ako nabalita sa aking kabantugan. Yan ang sabi ng Diyos sa pagpasang ngayong araw na ito. Nagdaraan tayo sa sari-saring mga pagsubok. Mahirap magpakatapat sa tipunang ito na hinihingi ng Diyos. Mahirap ang magpakatapat sa tipanang ito ng Diyos at ng tao. Ngunit ito ang pinanghahawakan natin. Lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Sa misang ito, pinadikim tayo ng Diyos ng dakilang pagtitipon na magaganap sa darating na panahon. Ito ang pangarap ng Diyos para sa atin. Tulad nga ng turo ni Santo Tomas de Aquino, ang misa ay Nobis Pignus Datur Future Gloriae, isang pangako na darating na kaluwalhatian kung kailan ang tipunan at tipanan ay magkakaroon ng tunay na kaganapan. At ito po ang inyong kalakbay at katoto sa isa pang bagong episodyo ng Puso sa Puso. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang linggo. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal.